Good morning to my YouTube channel. Uh, Possible na sa sinasabi ko sa paghanga ko kay Senador Trillanes, sa ngayon, possible maraming hindi naniniwala sa akin. Maraming outright magsasabi ng pag against sa mga sinasabi ko. Pero still, I believe or still I stand with what I said, and I firmly stand by na kayong mga hindi naniniwala sa akin sa kadahilan ng meron kayong paniniwala kung ano man yun, I suggest you open your time, have your time to research, go over what's going on, and try to listen with interviews from before up to now. And I hope you will find the the wisdom. Should I say wisdom, or the guts to try to expose yourself to, or yourselves kung marami kayo dyan, to try to analyze and an open mind. Okay? Marami akong mga interviews baka don't get me wrong, hindi ako ang nag-interview. Marami akong mga interviews with Trillanes, with leading personalities or TV personalities na kinukuha yung opinion niya. And kaya doon ko nadinig yung mga sides na pinaglaban niya, yung sides na tinatanong sa kanya and how he answered those questions. That those questions might be you already know, but this time you might find it reasonable. Pwedeng hindi ka maniniwala, pero give a little understanding, analysis to what he is saying and compared to what you have known. Okay? So, I still stand to, kasi meron din ako nabasa dito na nag-comment na dadating yung panahon na panghinayangan ninyo yung hindi nyo paghanga sa kanya. Which I think tamang-tama yung sinabi na yun. Meron din akong nabasa na nagsabi siya, yung tao na nag-comment about Trillanes, na nung una or dati hindi ako believe sa kanya. Pero sa ngayon na-realize ko na siya ay isa yung politician na baka panghinayangan natin pagdating ng panahon na sinayang natin yung panindigan niya. Okay? So, lalo na yung mga tinatawag nilang I do not di ko alam anong ibig sabihin ng, pero para isahang alam natin kung kanino in-address pag sinabi nating DDS, no? So lalo na yung mga DDS ay talagang mga mahirap silang paunawain sa anumang ibang pananaw natin sa mga pananaw nila. Pero meron kasi yung sinasabing talagang fanatic na kahit ano pang madinig, talagang hindi sila talagang pwedeng magbago. Yung mga fanatic. Okay, yung mga, sorry pero ang sabi nga nila, yung parang kulto, yung sabi nila hindi ako, pinadinig ko lang sa inyo na parang kulto, dahil ang kulto ata, hindi nakikinig kahit naiiba na yung ginagawa nila. So parang ganun daw. Kaya parang sabi nila parang kulto. Kasi di na kayo naniniwala sa ano pang mga pinibigay na inharap na ebidensya o inharap na mga katwiran. Talagang hindi kayo nakikinig. So parang ganun ang sinasabi nila. Ang ulitin ko lang, hindi ko sinasabi na kulto kayo.
Ang sinasabi ng iba, kaya daw hindi kayo nakikinig kasi sobrang fanatic kayo na lumalabas parang kulto, parang sabi. Kasi sabi, minsan yung, yung ibang tao din kasi, example, pag umulan daw, pinapayungan yung cartoon na figure ni former President Duterte. Sabi nila, pinapayungan pag umuulan. So, sariling akin naman, hindi naman puro naniwala ako doon sa pananaw nila. Di ba, pwede namang payungan nga din yun kasi kung karton yun, balay mo hindi yun laminated. Pag naulanan, di nabasa, mag-absorb ng tubig. Yun ang pananaw ko naman doon. So, yung iba naman mag-atake, sobra din naman. Di ko naman alam kung anong itsura yung image ni former President Duterte na sa dahig, kung anong karton yun. Karton ba yun na simple lang or karton ba yun na laminated na kapag umulan hindi naman mababasa o hindi man mag-absorb ng tubig, so intact pa din siya. So kung yun, kunyari example, di naman pala siya mabasa pag naulanan, ba't kailangan payungan? So, di ba? So, yun. Pwede rin naman, parang sobrang pagpahalaga. Pero, neutral ako dyan. Pwedeng okay lang yan. Pwedeng hindi rin. Para sa iba, hindi okay. Pero para sa akin, neutral ako. Okay lang. Payungan para pagpakita na minahal nyo yun. Pwede, okay lang din yun. Pero yung di kayo makinig ng mga katwiran ng iba na kahit obvious na, hindi na din pwede yun. Yan lang.